Hello po, welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At narito na po tayo, ating po tinatalagtod na serye ng ating pag-aaral dito po sa Gospel of Jesus Christ according to John. At narito na po tayo sa chapter 21. At dito po ay nagpakita ang ating Panginoon Kristo for the third time sa kanyang mga alagad. At ang kanyang tagubilin ay you must follow me. Sana po ay panoorin po natin. Sama-sama tayo manood dito. At ito ay sisimulan after the short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo magkaroon ng banal na salita at sa pagkakataong ito, nandito na tayo sa chapter 21 ng the Gospel of Jesus Christ according to John. At kung tatandaan nyo nung nakaraang video, ito pong the eyewitnesses, ito pong nakikita niyo sa inyong screen. Ito yung nakaraang video natin kung saan ang ating Panginoon Kristo after na siya ay mamatay, siya ay nilibing, siya ay muling nabuhay sa ika-tatlong araw at yun yung unang araw ng Sanlinggo. At nung si Mary Magdalene ay bumisita doon sa kanyang libingan, nakita niya bukas na yung libingan at wala na doon yung bangkay ng ating Panginoong Jesus. So inaakala ni Mary Magdalene na ito ay ninakaw. Kaya nga isinumbong niya ito, ibinalita niya ito sa mga alagad. At nung ibalita niya, sumugod si Pedro at si Juan, patakbo papunta doon sa kanyang libingan. At yun nga, wala sila rin nakitang bangkay. Kaya nga, naniwala sila na doon sa sinabi ni Mary Magdalene na ang ating Panginoon Kristo ay ninakaw. At sila ay umuwi na sa kanilang mga tahanan. At doon nga ay para magkaroon ng ebidensya sa kanyang muling pagkabuhay, ay una ay nagpakita siya kay Mary Magdalene. At pagkatapos noon, yun yung umaga ng unang araw ng Sanlinggo, ay nagpakita siya kay Mary Magdalene. Pagkatapos noon, pinabalita ng ating Panginoong Jesus kay Mary Magdalene doon sa kanyang mga alagad. Kaya nga sa kinahapunan, kinagabihan, ay nagpakita ang ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad. At pagkatapos noon ay after a week ay muli siyang nagpakita sa kanyang mga alagad na ando na si Tomas na nung una ay nag-aalinlangan, nagda-doubt siya na paniniwalaan ba niya na nabuhay ng muli ang ating Panginoong Jesus. Pero ito ay pinatunayan ng ating Panginoong Jesus nung siya, anong sabihin niya na hipuin mo ko, itusok mo yung mga daliri sa aking sugat ng aking mga kamay. Na yun yung ikalawang appearance niya, ikalawang pagpapakita niya sa kanyang mga alagad. Sa pagkakataong ito, dito po sa ating ginagawang video, sa ating lesson sa araw na ito ay magpapakitang muli ang ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad for the third time, pangatlong pagkakataon nito na siya ay magpapakita. At ito ay sisimulan natin basahin dito po sa John chapter 21 verse 1. Ganito po ang ating mababasa. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. So sabi niya, after nung mga pagpapakita ng ating Panginoong Kristo doon sa chapter 20, pakita niya sa kanyang mga alagad, ay muli siyang nagpakita. At ikinakwento dito ni Juan kung paano siya nagpakita dito sa Sea of Galilee. At ito mabasa natin sa verse 2, ganito ang ating mabasa. Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, laging binibigyan ng emphasis ni John na si Thomas ay Didymus, the doubting Thomas. So
lagi niya yung binabanggit kay Tomas. So dito binabanggit niya si Simon Pedro, si Tomas, no, at iba pang mga apostol. Muli natin basahin ang sabi, Simon Peter, Thomas, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee. No, alam na natin kung sino yung son of Zebedee, yan ay si James and John. No, and the two other disciples were together. So 7 lahat sila, no? Sila ay 7 lahat na pinagpakita ng ating Panginoong Kristo dito po sa Sea of Galilee. Muli kong babasahin, Simon Peter, Thomas, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, James and John, and 2 other disciples were together. Magkakasama sila doon sa Sea of Galilee. Sa verse 3, ganito ating mababasa, I'm going out to feed, Simon Peter told them. And they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. So sabi ni Simon Peter, mamanganga lang kaya ako, no? Pupunta ako sa laot at ako ay mangingisda. At sabi nung anim pa ay sasama kami sa iyo sa iyong pangingisda. Pero buong magdamag na sila ay nangisda, pero wala silang nakuha o wala silang nahuli. Sa verse 4, ganito ating mabasa. Early in the morning, kinaumagahan na nung kanilang pangingisda. Sabi doon, early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Umagang-umaga, na si Jesus ay nakatayo doon sa dalampasigan. Pero hindi naman nakilala ng kanyang mga alagad na siya na nga yun, si Jesus yun, yung magpapakita sa kanila. So muli natin basahin, sabi, early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, friends, have you any fish? At ang sagot nila, no, they answered. So makita natin dito, ang tanong ng ating Panginoong Kristo, no, nung sinalubong sila ng ating Panginoong Kristo sa dalampasigan, sa kanilang pag-uwi, ay tinanong sila ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, may huli ba kayo? At ang sagot nila ay wala. Buong magdamag silang namangka at nanghuli ng isda, pero wala po silang nahuli. Sa verse 6, ganito ang ating mga basa. He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. Sabi ng ating Panginoong Kristo, kung wala kayo nahuli, itong gawin nyo. Ihulog ninyo yung lambat doon sa kanang bahagi ng bangka at kayo ay makahuhuli. Pansinin po natin ito, nasa laot po sila nung buong magdamag, pero wala silang huli. Pero ngayon ay naando na sila sa dalampasigan, mga 300 yards na ang kanilang layo doon sa Pangpang. Sabi ng ating Panginoong Kristo, ihulog niyo yung inyong lambat sa kanang bahagi ng bangka at kayo ay makauhuli ng kaunti. Sabi na. So, muli natin basahin na sabi, he said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. When they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. So nung ginawa nila yon, hindi nila mahila yung yung lambat sa dami ng nahuli nilang isda. So sa verse 7, ganito ang ating mabasa. Then the disciples whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. Nung mapansin nila, napansin siya ni John, yung sinasabi ditong yung mahal ng ating Panginoon. Of course, lahat sila mahal ng ating Panginoon sa Kristo, pero siyempre, ito yung laging sinasabi na mahal ng Panginoon. Ang ating Panginoon sa Kristo ba ay nag-show ng partiality? Of course na. Pero ito ay binansagang mahal ng Panginoon. Maaring ito yung kasi pinakabunso sa lahat ng mga apostol, na kaya siya ay apple of the eye. Ganoon rin naman sa ating pamilya, yung bunso ay
yun yung ating binibigyan lagi ng atensyon at naibibigay yung buong pagmamahal. So, siya yung pinakabata sa mga apostol. Sa mga magkakapatid ng ating Panginoon Kristo, sa laman, siya rin yung pinakabata. So, maaring masyadong malapit ang ating Panginoon Kristo sa kanya, but not necessarily na hindi pantay ang tato ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad. Nabansagan lang siya na siya yung mahal ng Panginoon. So muli natin masayan, sabi, then the disciples whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." As soon as Simon Peter heard him say, "It is the Lord," he wrapped up his outer garment around him, for he had taken it off and jumped into the water. So anong sabihin ni Juan? Ang ating Panginoon yan, yung ating karap. At nung magulat si Pedro ay nagbihis siya sapagkat siya ay walang kasuotan at siya ay tumalon sa tubig. At dun sa verse 8 ay ganito ating mabasa. The other disciples followed in the boat, towing the net full of fish, for they were not far from shore, about 100 yards. So, verse 9, ganito ang ating mabasa. When they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it and some bread. So, nung sila ay pumunta na sa dalampasigan, ay nakita nila na meron ng iniihaw na isda at meron ng tinapay na ipinaghanda ang ating Panginoon Kristo. At sa verse 10 ay ganito ating mabasa. Babasahin ko ulit ang verse 9, itutuloy ka ang 10. When they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it and some bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you have just caught." So, sabi ng ating Panginoon Kristo, dalhin nyo rito yung iba pang mga isda na inyong nahuli. Ibig sabihin, dalhin nyo rito para inyong ihawin. So, verse 11, ganito ating mabasa. So, Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. But even with so many, the net was not turned. So, makikita natin, dito binanggit 153 na malalaking isda. At ang sinabi nga ay bagamat ito ay napakarami, ay hindi napunit yung kanilang net. Maaring yung net, kaya binanggit dito na hindi napunit, maaring yung net ay para panghuli lang ng maliliit na isda, pero ang nahuli nila ay malalaki, so hindi ito kaya dapat ng net. Pero sa pagkakataong ito ay ang net na ito ay hindi nasira. Kung kayo ay nakatira sa dalampasigan at kapitbahay niyo yung mga mangingisda, na kapag umuwi sila na maraming huli, madalas makikita niyo yan sa bandang hapon, no, ay ibibilad nila yung kanilang net at mapapansin na may mga sira ito, no? At lagi yung nangyayari sa mga mangingisda, no? Kanilang inaayos yung kanilang net, no? Sapagkat ito ay talagang napupunit kapag nakakahuli ng isda, sapagkat yung isda sumusuot dun sa net At kung ang net ay maliit para doon sa isda, ay na pupunit at ito ay inaayos nila pagdating ng hapon, no? Pagkatapos nilang makapagpahinga sa kanilang pangingisda. So sa verse 12, ganitong ating mabasa. Jesus said to them, "Come and have breakfast." Inaya ng ating Panginoon Kristo sila. Sabi niya, halika kayo at tayo ay mag-agahan. Muli kumasayan, sabi, Jesus said to them, "Come and have breakfast." None of the disciples there asked him, "Who are you?" They know it was the Lord. Sapagkat na-identify na nga ni Juan No? Sabi nga ni Juan kay Pedro ang ating Panginoon sa Kristo yan. No? Ating Panginoon yan.
Kaya nga nung lumapit sila sa ating Panginoon, nung ayain sila na mag-agahan, walang isa man sa kanila nagtanong kung sino yung kanilang kaharap na nag-imbita sa kanila sa agahan. So verse 13, ganito ating mabasa, Jesus came, took the bread and gave it to them, and did the same with the fish. Na tulad ng lagi ng ginagawa ng ating Panginoon Kristo, na sa kanyang pakikipag salo-salo sa kahapunan o sa hapag, ang ating Panginoon Kristo yung nag-aabot ng pagkain sa kanila. At dito ay ginawa niya muli, no? Inaabot niya yung tinapay, inaabot niya yung isda sa kanila. Sa verse 14, ganito ating mabasa, this was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. So naaalala niyo po ninyo yun? Nung unang pagkikipagkita niya sa kanyang mga apostol ay yung gabi ng muling pagkabuhay niya sa mga patay. Yung unang araw ng Sanlinggo na kung saan madaling araw pa lamang ay napansin na ni Mary Magdalene na wala na ang ating Panginoong Jesus doon sa kanyang libingan. At doong madaling araw na yon ay napakita naman si Jesus sa kay Mary Magdalene. Pero sa kanyang mga alagad, napakita siyang una doon sa gabi ng muli niyang pagkabuhay. At pangalawa ay yung after a week ay muli siya napakita sa kanyang mga alagad. At kinumbisin niya si Thomas na hindi naniniwala na dapat siya maniwala na siya nga ay muling nabuhay. At ito nga, sabi ni Juan, ito yung pangatlong pagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad. At ito nga ay sinasabi dito sa verse 14, muli kong babasahin, this was now the third time Jesus appeared to his disciples after he was raised from the dead. Sa verse 15, ganitong ating mabasa, when they had finished eating, matapos na silang kumain, sabi, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, the son of John, do you love me more than this? Sabi ang ating Panginoon Kristo, iniibig mo ba ako? At meron na tayong nakaraang video nito at sana ay napanood rin po ninyo. So muli ay aking babasahin ang sabi, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, the son of John, do you love me more than this? At ang sagot niya, Pedro, ay ganito, yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my love. Sabi ng ating Panginoon Kristo, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, opo, Panginoon, mahal kita. At sabi ng ating Panginoon Kristo, pakainin mo ang aking mga tupa. Okay? O aking kordero. So verse 16, ganito ating mabasa. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Ang pangalawang pagkakataon, tinanong niya si Pedro na, mahal mo ba ako? At ang sagot ni Pedro ay, you know that I love you. At muli, sinabi ng ating Panginoon Kristo, take care of my sheep. So, muli natin basahin ng buo, no? Sa verse 16, sabi, again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord. You know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. So, sa verse 17, ganito ating mabasa, for the third time, tinanong ng ating Panginoon Kristo si Simon. At ito yung kanyang tanong. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time na ang tanong niya ay third time siyang tinanong, same question ang tanong. At ang tanong ay, do you love me? At dito ay nalungkot na si Pedro. At sinabi niya sa ating Panginoon Kristo, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Basahin kong buo. Ang sabi dito ay ganito. The third time he said to him,
Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said, feed my sheep. So, makita natin dito, si Pedro po, no, isa sa 12 apostol. At si Pedro po ay isa sa 3 lagi niyang kasama. Ang lagi niyang kasama 3 na lagi niyang naihihiwalay pag may magagandang event. Sa 12 ay si Pedro, si Santiago, at si Juan. So, si Pedro ay malapit sa ating Panginoon Kristo. At si Pedro ay yung talagang ang kanyang ugali ay nagli-leader sa 12, no? Sa among the 12, siya yung laging nagpapakitang gilas sa ating Panginoong Jesus. At alam at kilala ng ating Panginoong Kristo si Pedro. At kung natatandaan nyo, nung hinuli ang ating Panginoong Kristo, 3 beses na itinanggi ni Pedro. Bagamat ang sabi niya, over my dead body, Panginoon, no? Hindi mangyayari sa iyan. Mamamatay akong ipagtatanggol kita. Pero ang nangyari nung hinuli ang ating Panginoong Kristo, 3 beses siyang i-deny, no? Itinanggi ni Pedro. No, at dito ay 3 beses niyang tinanong para ma-confirm, no? Para naman mabawi yung pagdi-deny niyang 3 sa ating Panginoong Jesus. Ngayon ay 3 beses siyang tinanong ng ating Panginoong Kristo na do you love me? Mahal mo ba ako? No? So, sa sagot ni Pedro na mahal kita, Panginoon, ito ay nagkukonfirme lang na tunay ngang gusto ni Pedro na na maipagtanggol ang ating Panginoong Jesus. Gustong ni Pedro na ihayag ang kanyang sarili na alagad ng ating Panginoong Jesus, pero nung pagkakataon noon ay naduwag siya. Pero sa pagkakataon ito ay gusto ng ating Panginoong Kristo mabawi na ni Pedro yung kanyang 3 denials sa sa 3 confirmations na na mahal niya ang ating Panginoong Kristo. At isa lang ang sinasabi at tagubili ng ating Panginoong Kristo sa kanya. At ang sabi ng ating Panginoong Kristo sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin na mawawala ng ating Panginoong Kristo, muli aakyat na siya sa langit, at itatagubili niya na ang kanyang mga alagad sa kanyang mga apostol. Isa sa sa mga tinagubilinan niya na pangalagaan yung kanyang kawan, yung kanyang mga tupa ay si Pedro. At ang sabi niya, feed my sheep. So sa verse 18, ganito ang ating mabasa. Very truly I tell you, when you were young, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. So sabi ng ating Panginoong Kristo kay Simon, ito yung mangyayari sa iyo. Nung maliit ka, ikaw yung mismo nagdadabit ng sarili mo at ikaw yung nakakaalam kung saan mo gustong pumunta, pupuntahan mo. Pero pag tumanda ka, iba na yung magdadamit sa iyo at ikaw ay dadalhin kung saan hindi ka na makakatanggi kung saan ka man dalhin na kahit hindi mo gusto. Sa verse 19 ay ganito ang ating mabasa. Medyo malalim yung sinabi ng ating Panginoong Kristo, pero ito ay naintindihan ni Pedro. At sa 19, ganito ang ating mabasa. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter will glorify God. Then he said to him, follow me. So makita natin yung sinabi ng ating Panginoong Kristo, doon sa verse 18. Ito ay indikasyon ng kung anong klaseng kamatayan ang mangyayari kay Pedro.
Katunayan, direkta ng sinasabi ng ating Panginoon Kristo, sa pagsunod mo sa akin, mamamatay kang tulad ng nangyari sa akin. At totoo namang ang ating si Pedro ay namatay tulad ng kamatayang nangyari sa ating Panginoong Jesus. Siya rin ay napako sa krus. Pero ang pagkakaiba lang nila, ang ating Panginoong Kristo napako sa krus ng diretso, no? Nakapako siyang ganyan, na ang ulo niya ay nasa taas. Pero nung ipako si Pedro sa krus, siya ay patiwarik na ipinako sa krus. Ang kanyang ulo ay nasa baba. Pero the same, no, kung ano yung nangyari sa ating Panginoon Kristo, yun rin yung nangyari kay Pedro. So, tandaan po natin yan. No? Pero patuloy pa rin tinatanong, no, ng ating, sinasabi ng ating Panginoon Kristo, ano man ang mangyari sa iyo, no, ay sumunod ka sa akin. Ito ay isang aral sa atin rin na nakikinig ngayon. No? Sinasabi ng ating Panginoon Kristo na kung ikaw ay susunod sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, maging hanggang sa kamatayan. Yun ang tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. At ito'y nangyari kay Pedro. Hanggang sa kamatayan, at ang kanyang mga alagad, no? Hanggang sa kamatayan ay sumunod sila sa ating Panginoon Kristo. At unang biktima ng kamatayan sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo ay si Esteban. No? Mababasa natin yan sa Acts chapters 7 at 8. No? Mababasa po natin yung kamatayan ni Esteban. So, ang sinasabi lamang ng ating Panginoon Kristo, ano man ang mangyari, na buhay man ang kapalit, ay patuloy tayong sumunod sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sa verse 20, ganito ang ating basa. But Peter turned and saw that the disciples whom Jesus loved was following them. Nakita niya si Juan na sumusunod sa kanila. Muli ko basahin. Peter turned and saw the disciples whom Jesus loved was following them. This was the one whom had leaned back against Jesus at the supper and said, Lord, who is going to betray you? So, kung tatandaan niyo yung kwento doon sa Last Supper, na kung saan ay sinabi niya, may isang magkakanulo sa inyo, sa akin. Itong si Juan yung inudyukan ni Pedro na, tanongin mo sa kanya kung sino. At siya nga yung nagtanong sa ating Panginoon Kristo kung sino ang magkakanulo sa kanya. So, nung makita ni Pedro si Juan na sumusunod sa kanila, ito yung ating mabasa sa verse 21. Ganito ating mabasa. When Peter saw him, he asked, Lord, what about him? Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is it that to you? You must follow me. So makita natin, nung sabihin ng ating Panginoon Kristo kay Pedro na mamamatay ka sa pagsunod mo sa akin, tinanong rin niya ang ating Panginoong Jesus tungkol doon sa pinakabatang apostol na ano naman siya? Paano naman siya? At ang sagot ng ating Panginoong Jesus, ano ba sa iyo kung panatilihin ko siyang buhay na hanggang sa aking pagbabalik? So, pero ang binigyan ng emphasis dito ng ating Panginoong Kristo, huwag ka nang mag-alala ng anumang mga bagay. Ang mahalaga, sumunod ka sa akin. Magandang tagubilin ito. Ano man ang mangyari sa atin, ang gusto ng ating Panginoon Jesus, negative man o positive man ang mangyayari sa atin sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus. At most likely sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus ay merong kaakibat na na pagdurusa, kay kaakibat ng paghihirap. Pero ang laging sinasabi ng ating Panginoon Kristo, maghirap man kayo sa pagsunod sa akin, mahirapan man kayo, o ang maging kabayaran nito ay inyong kamatayan, sabi ng ating Panginoon Kristo, magpatuloy kayong sumunod sa akin.
No, maraming ito pa kapag ito binabasa, no, maraming binibigyan ng emphasis na dito sa tagpong ito. Pero ang emphasis lang ng ating Panginoon Kristo ay ano, you must follow me. Magpatuloy kayo sumunod sa akin. Dapat kayong sumunod sa akin. Sa verse 23, ganito ating mabasa. Because of this, the rumor spread among the believers that these disciples would not die. But Jesus did not say that he would not die. He only said, if I want him to remain alive until I return, what it is to you. So, nagkaroon ng bulong-bulungan na ang si Juan ay hindi mamamatay hanggang sa pagparito ng ating Panginoon Kristo. Pero hindi yun ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Ang sinasabi lang naman ng ating Panginoon Kristo, ano ba sa iyo kung panatilihin ko siyang buhay? At ang kagandahan nito ay nanatiling ang buhay si Juan. No? Hindi siya dumaan sa mga persecution na sila ay hanggang sa humantong kamatayan. Si Juan po ay na ibato, no? Nag-exile doon sa island of Patmos at siya ay namatay sa katandaan. Hindi sinabi ng ating Panginoon Kristo hindi siya mamamatay, kundi ang sinasabi lang ng ating Panginoon Kristo, ano sa iyo kung pakakabain ko yung kanyang buhay? Ano sa iyo kung hindi mangyari sa kanya yung mangyayari sa iyo, na ikaw ay papako sa krus ng patiwari. So, dito sa video ito, ang binibigang emphasis lang na dito sa huling pagpapakita ng ating Panginoon Kristo sa mga alagad, ang tagubilin niya lang ay ano man ang mangyari sa inyo sa pagsunod nyo sa akin, you must follow me. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. At sana po ay i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga bago pang mga video na akin pong i-upload. At samahan nyo na rin po ng thumbs up. I-like nyo na rin po ang video ito. At kung gusto nyo makatulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, sana po ay i-share nyo na ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, ay inaasahan ko po na magko-comment po kayo sa comment section. At sana po ay huwag niyong kalilimutan na panoorin yung mga video na sa inyong harapan. At kung gusto niyong mag-subscribe po kayo sa pamagitan po ng pagpe-press nitong below na andito po sa aking likuran. Muli, maraming salamat po sa inyong